Papa Dudut. Mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. May kaibigan kasi ako na nag-share ng kwentong napakinggan niya sa Facebook page ninyo na Barangay LS 97.1 na sobrang nakarelate ako. Kaya naman na-inspire din po ako na mag-share ng kwento sa inyo. Papa Dudut, bakla po ako. At yon ang nais kong ikwento sa inyo ngayon. Kung bakit, hindi lang ako basta isang bakla. Nero po ang pangalan ko, 39 years old na sa ngayon. Nagpasya po ako na hindi na lamang banggitin ang eksaktong lugar pero yung probinsya po namin ay nandito lamang sa Central Luzon. Elementary pa lamang ako nang maulila sa tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay hindi na nakapag-asawa pa. Nadisgrasya noon sa factory ang tatay ko na naging sanhi ng pagkawala niya kaya hindi na ako nasundan pa. Sa madaling salita ay nag-iisang anak lamang ako, Papa Dudut. Pero kahit na gano'n ay naging masaya naman kaming mag-ina. Masasabi ko kasing devoted siya sa akin, Papa Dudut. Kaso nga lang, may konting kirot pa rin sa puso ko kapag nakikita ko siya noong nagbebenta ng kakanin mula umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi ay gagawa siya ulit ng pangtinda niya para sa susunod na araw. Hindi naman talaga pang drama-rama sa umaga, hapon o gabi ang kwento ng buhay ko. Dahil pinilit ng nanay ko na maging masaya ang pananaw namin sa buhay. At bukod pa roon ay siya mismo ang nagsasabi sa akin na bakla ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sabihin niya sa akin yon. Kumakain kasi kami noon sa labas para i-celebrate ang graduation ko noong high school. Nakapagtabi kasi siya noon kahit konti. Kahit maliit lang ang kinikita niya ay nagawa pa niyang paghandaan yon. Doon na nga po kami nagkaroon ng marami-raming kwentuhan. Sa pag-uusap namin yon ng nanay ko ay sinabi niya na tanggap niya ako kahit na ano pa ako. Kaya naman hindi na rin ako natakot noon na aminin sa kanya ang katotohanan. Bago kasi yon ay nagpapanggap lang ako kay nanay na may gusto akong ligawan na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Rana. Anak siya ng pinagkakautangan namin at sa totoo lang, kaya ko lang naman gustong ligawan si Rana ay dahil sa pagkakautang namin sa tatay niya. At yung sinasabi ng tatay niya na bagay kami. Hindi ko po talaga mahanap kung saan banda dahil kung tutuusin, mas babae at mas marunong pa akong mag-ayos ng sarili kaysa kay Rana, Papa Dudut. Kagagawa lang. Bili na kayo. Ma, gusto mo ako na lang taga-sigaw mo? Bakit? Handa ka na bang lumadlad sa pagiging Becky mo? Sino naman may sabi na magboboses bakla ako? Ikaw talaga. Kapag ako lang ang kasama mo, di mo kailangan magpanggap. Pinapahirapan mo pa sarili mo sa pagtitigas-tigasan eh. Sa bahay, ako po si Bria, ma. Pero pagdating dito sa labas, ako si Nero. Kakabagan ako sa iyong bata ka. Yung boses mo, parang galing pa sa ilalim ng lupa. Bata? Correction po, ma. Dalaga na ako. May monthly period na nga ako eh. Pagtigil ka nga. Sumasakit na tiyan ko sa kakatawa sa'yo. Mabuti pa, magtinda ka na lang. Sige na nga. Buti na lang, wala pa akong racket ngayon. Alam mo nak, hindi mo naman kailangang rumakit. Sapat nang may trabaho ka. Hindi pa naman tayo nagigipit ng sobra para maghanap ka pa ng kung ano-anong racket. Ma, maluho po ako, kaya kailangan ko yun. Paano na lang yung pampakinis ko ng muka?
Ikaw kasi, ang dami-dami mong pinaglalagay dyan sa mukha mo. Siyempre ma, importante yun. Kung di ko yung ginagawa, wala nang magiging pagkakaiba tong mukha ko sa rough road papunta sa sitio natin. O siya, sige na. Alam ko naman na gusto mo lang maging maganda. Kaso natatakpan pa ng panlalaki mong pormahan. No choice ma. Saka na lang po ako mag-out pag alam na rin ng mga kaibigan ko. Bukod po kasi sa inyo, sila ang dapat na unang makaalam. Tama ka naman dyan. Tsaka kaibigan mo naman yung mga yun. Sigurado ako na maiintindihan ka nila at susuportahan ka sa kung sino ka talaga. Ay, sana nga po ma. Sana katulad mo sila para di na ako mahirapan magsabi. Sus, nararamdaman ko, nak. Matatanggap ka nila. Basta ba wag mo nang patagalin yan eh. Mas maganda kasi na masabi mo yung totoo ng mas maaga. Alam ko naman po yun. Medyo kinakabahan lang ako ng konti kasi alam nyo na, matagal ko nang alam sa sarili ko na bakla ako pero nagpapanggap akong lalaki pagkasama ko sila. Ano na lang kaya iisipin naman ngayon? Lalo na si Sev. Alam ko iniisip mo na baka mandiri sila sa'yo. Kasi sa buong panahon na magkakasama kayo, posibleng pinagpapantasyahan mo na mga katawan nila, ganon ba? Parang ganun na nga ma. Eh di ba't bakla rin naman yung isa niyong kaibigan, si Paul? O natanggap naman siya ni Sev, di ba? Ikaw pa kaya? Ewan ko po ba ma? Hindi ko talaga maiwasang mag-overthink eh. Ay nako, sa isip mo lang naman yan. Ay, teka, di ba may pupuntahan kang party? Birthday nung si... Ano na nga bang pangalan ng kapatid ni Sev? Kira po. Ay oo, yun nga. Naku, napakagandang bata nun. Sigurado ko maraming manliligaw yun. Mukhang marami nga ma. Kung straight nga lang akong lalaki, baka niligawan ko na yun. Kaya ayun, binabakura na ni Sev. Protective na kuya. Eh kahit naman ako, kung ako nanay ni Kira, kahit sa langaw, di ko siya padadapuan. Ganun. Porke tunay na babae. Sige ma, magpalit ka na ng anak. Ay sus, nagtampo naman agad. Huwag ka nga dyan. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang dalaga ko. Talaga? Oo nga. Kung mahal kita nung di ka pa umaamin, mas lalo kitang minahal nung inamin mo sa akin na bakla ka, nak. Kahit ano pa maging gender mo, pwedeng magbago ang itsura mo, pananamit at pananalita, pero kahit kailan, hindi magbabago na anak kita. Papadudot kahit nakahinga ng maluwag at masaya na rin akong malaman ng nanay ko na bakla ako. Pakiramdam ko ay meron pa rin kulang. Hindi ko pa kasi nasasabi sa mga kaibigan ko ang tungkol doon. 3 kami sa barkadahan, 4 kung isasama sa bilang yung kapatid ni Sev na si Kira. Napalapit na rin kasi siya sa akin, papadudot. Kaedad ko si Sev at dahil pareho kami noon na masipag mag-aral, consistent honor student kami mula elementary sa isang public school. Si Sev yung tipo ng tao na totoong maginoo at magalang. Si Paul naman yung ampon namin ni Sev. Mas bata siya sa amin pero dahil matalino talaga, accelerated siya noon. Lagi siyang napagdidiskitahan ng mga bully. Bukod kasi sa mas matalino siya kesa sa karamihan ay medyo malambot din siya kung kumilos at magsalita noon paman, papadudot. High school pa lamang kami ay sinasabi na niyang mas pinili niyang maging straight dahil sa mga stricto niyang mga magulang. Tinanggap naman namin siya pero hindi ko pa rin napigilang makaramdam ng kalungkutan. Mabuti na lamang at lagi nakasuporta sa akin ng nanay ko na bukod sa para ko ng best friend ay masasabi ko ring Mother of the Year sa sobrang pagiging supportive. Kahit na kasi 58 anyos na ang edad niya ay nasasabayan pa rin niya ako sa mga trip ko sa buhay. Nang sumapit ang birthday ni Kira ay hindi ko inaasahan na yun mismo ang araw na magkakaalaman kaming magkakaibigan. Ayoko pa sanang aminin sa kanila na bakla ako dahil bukod sa hindi ko alam kung papaano mag-react, si Sev ay relihiyoso rin siya tulad ni Paul. Hindi naman kasi ako tulad ni Paul na kahit nag-out na sa amin pinaninindigan pa rin ang pagiging lalaki. Tuwing kami ang kasama niya ay boses bakla siya. Pero kapag magulang na niya ang kaharap niya, siya pa rin yung Paul na lalaking lalaki ang datingan.
Pakiramdam ko po noon, Papa Dudut, ay oras na may iba pang makaalam ay hindi ko na yon kakayaning itago pa. Isang gabi, 3 kaming nasa party ng isa naming kaibigan, late dumating si Rana sa venue. Tapos, doon na nagsimula ang topic ng kwentuhan. Uy, Niro. Si Rana oh. Mukhang kadarating lang. Nakikita ko, may mga mata rin naman ako. Mukhang ang sama ng gabi mo ah. Nakaka-bad trip kasi. Ayoko na nga nirereto sa akin yung si Rana eh. Labo mo ha. Samantalang dati, kating-kati ka naligawan yun. Anyari? Sa tingin nyo, mukha ba talaga magugustuhan ko yun? Oh, ba't parang tumaas na yata standards mo sa babae? Oo nga. Galit pa rin ba sa'yo yun? Mukhang hindi naman siya galit sa akin. Nginitian niya ako nung nag-abot ako ng hulog namin sa utang eh. Tsaka pagkakaalam ko, may boyfriend ng afam yan. Dadalhin na nga araw siya sa Switzerland eh. Teka nga, tama ba narinig ko? Afam? Oo, afam. Bakit? Bakla ka ba? Ha? Sa mga bakla ko kasi madalas naririnig yung afam-afam na yan. Pero seryoso ah, kung pinatulan mo lang sana si Rana, wala na sana kayong utang sa tatay nun. Ikaw naman kasi, masyado kang pihikan. Ano ba talaga gusto mo sa babae? Pareho kayo ng gusto. Pinagsasasabi mo dyan, Paul. Joke lang. Pero ang gwapo naman kasi ni Niro para kay Rana. Wala naman yan sa itsura ng tao, kung gwapo man o maganda. Sus, nagsalita. Para namang walang nasabi sa akin si Kira. May nireject ka raw sa school dati. Gwapo naman yun. Paanong gwapo? Gwapo na tomboy o lalaki? Sev, okay ka lang ba? Parang kinamot na puwet mukha mo ha. Pulang-pula oh. Alam mo, buwisit ka talaga no? Si Niro yung pinag-uusapan natin, di ba? Pwede rin naman na ikaw muna yung pag-usapan, tapos ako. Alam nyo, ang papangit nyo kabanding. Mas pangit ka banding yung baklang nagpapanggap na straight. Kesa naman sa mga baklang di makapag-out. Eto na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabay pa talaga kayo ha. Huwag na kayong mahiya. Ayaw nyo yun. Same-same lang naman pala tayong tatlo. Sabi nga, birds of the same fabulous feather flock together. Pero, dito pwede malaman ng tatay ko. Mauna na ako. Baklang yun? Iniwan talaga tayo? Ay, hayaan mo na. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na magpakabakla eh. Tsaka alam natin pareho na malilintikan siya ng sobra sa parents niya pag nagkataon. Paano pa kaya yung sakin? Religious yung pamilya namin. Kaya di rin ako pwedeng mag-out sa kanila. Buti ka pa nga, di mo kailangang magpanggap sa harap ng nanay mo. For sure, tanggap na tanggap ka ni Tita Nerissa. Correct! Tapos, ngayong alam nyo na rin, malayang-malaya na ako magpakabakla! Buiset, di talaga ako sanay na ganyang kakalambot. Parang kanina lang, lalaking lalaki ka pa. Tapos ngayon, oh, pak! Magdalena! Yak! Magdalena? Apakaluma ng reference ha? Oh, ano palang itatawag ko sa'yo? Well, gusto ko pa rin naman yung Nero. Pero pag gusto ko magpaka-girl, you can call me Bria. As in, B-R-I-A, Bria. Baklang to? Kilig na kilig sa pangalan? Hindi naman no. Sobrang saya ko lang. Pero, mas masaya sana kung tayong tatlo yung mag-out. No? Oh, ba't bigla ka naman naubod dyan? Wala. Nangati lang lalamunan ko. Nga pala, di na rin ako magtatagal dito ha. Uwi na rin ako maya-maya. Ay, sabay na tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Paul ay magdamag naman kaming nag-usap ni Sev sa phone call. Sinubukan kong pagaanin ang loob niya dahil alam kong hindi rin madali para sa kanya na aminin yung totoong katauhan niya. Pero sa kaloob-looban ko ay gano'n na lamang pinadali ng tadhana ang buhay ko. Si Sev na tagapagmana ng brusko niyang tatay ng kanilang barbershop ay bakla din pala.
Akala ko pa naman noon ay pandidirihan niya ako oras na malaman niyang nagpapanggap lamang ako na tigasin at lalaki kong kumilos. Pero sa huli ay mas lalo ko pang naintindihan kung bakit naging magkaibigan kami. Dahil yon, sa pagkakaintindihan namin kahit na hindi pa namin alamang sekreto ng isa't isa. Kinalaunan ay nakatapos si Seth ng Business Management sa isang state university at haircutting naman sa TESDA. Si Paul naman ay naging civil engineer at ako naman ay nakapagtapos ng HRM. At mula sa pagiging crew sa isang restaurant ay naging branch manager. Nakoniporme kami kaya hindi ko naman naisip na pumorma. Pero paminsan-minsan ay naiinggit ako sa gayak noong mga babaeng taga-ad agency na kumakain sa branch namin. Minsan, naiisip ko na baka doon ako dapat mainggit sa mga baklang taga-ahensya dahil magara silang pumorma. Pero hindi. Sa mga babae talaga ako napapatingin noon. Magagaling kasi silang magdala ng damit at magaganda rin ang kanilang mga tindigan. Naisip ko tuloy noon na baka straight talaga ako. Pero para akong nasusuka tuwing naiisip ko na makikipagrelasyon ako sa isang tunay na babae ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa halip na isipin ko yung tungkol sa gender identity namin, ay nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa nanay ko, sa trabaho at sa mga kaibigan ko. Noong panahon ngayon kasi ay tanging si nanay lang at mga kaibigan ko ang nakakaalam. Pero may mga nakakapansin na rin ng pagbabago sa mga kilos ko. Pumasok na rin sa isipan ko na posible na rin akong ma-attract sa mga kapwa ko lalaki pero pinigilan ko po yun. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil hindi pa ako ganong kahanda para lumantad. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Stephen. 33 ako at 45 naman siya noong nagkakilala kami sa isang dating app. Madalas na kasi akong tumatambay sa dating app na yon mula noong umamin ako sa nanay ko, Papa Dudut. Dati ay sundalo si Stephen na nagretiro at nanirahan na dito sa Pilipinas. Itinakwil siya ng pamilya niya dahil kahit sa isa siyang matapang na sundalo at nanilbihan sa loob ng 2 dekada, ay hindi natanggap na mga ito nang umamin siya sa tunay na sexuality niya. Noong lumayo nga siya sa pamilya niya, dito na siya naisipang magstay sa Pilipinas dahil gusto raw niya yung klima rito. Dahil sa kanya ay natanggap ko na hindi pala ako bakla. Itinanim ko sa isipan ko noon na isa akong babae, Papa Dudut. Nak, kumain ka ng marami. Parang nangangayayat ka na. Ma, ayoko pong tumaba. Sus, di ka naman tataba agad sa 1 cup rice na kakainin mo ngayon. Ma, di nga po ako tataba sa 1 cup of rice na sinasabi nyo. Pero araw-araw mo naman po yan sinasabi sa akin. Eh di tataba rin ako. Ay teka, maiba ko. Di ba't nagkita na kayo kahapon nung boyfriend mong kano? Opo, ma. Di ka man lang ba magkukwento? Baka naman magkaapo na lang ako bigla. Ma, mangyayari lang yun pag pinahiram mo sa akin yung ovaryo mo. Naku, bakit ba yung akin pa? E bulok na to. Ay, wag mong ibahin yung usapan. Anong nangyari sa date nyo? Okay naman po, ma. Yung totoo nga, sobrang saya ko. As in. Halata nga. Kulang na nga lang maghugis puso yung mata mo eh. Pero gusto ko pa rin na mag-ingat ka, ha? Huwag agad-agad ibibigay yung buong tiwala. Lalo na, kahapon pa lang kayo nagkita. Ma, alam mo, huwag kang mag-alala kasi sobrang gentleman niya. Siya lang nagparamdam sa akin na hindi ako bakla. Ganun, yung para akong tunay na babae. Anak, sigurado ka na ba talaga dyan sa boyfriend mo na yan?
Baka naman sa una lang sweet sa'yo yung Stephen na yon, tapos sa susunod abusuhin ka na. Hala, ma, nakakaloka ka. Mas mukha pa nga akong mang-aabuso kaysa sa kanya eh. Ilang taon na nga uli siya? 45. May anak na ba yon? Wala po, solo lang po siya sa buhay. Nakwento mo nga. Bakit naman kasi ganun yung pamilya niya? Porke nag-out na siya takwil agad? Ganun po talaga, ma. Di po lahat itanggap yung mga katulad ko. Kaya nga po ang swerte-swerte ko kasi ikaw ang naging nanay ko. Ay sus! Napakadrama naman talaga ng dalaga ko. Oh. Hay nako, manaman eh. Arte mo, nak! O siya, kwento ka pa. Pagkatapos nyo mag-shopping, saan ka dinala ni Stephen? Kumain kami. Kumain lang pero halos mapunit na yung labi mo kakangiti. Yung totoo, saan pa kayo pumunta? Pagkatapos kumain, hinatid niya na ako. Yun lang? Wala na kayong ibang ginawa? Nakakahalata na ako sa iyo, ma. Gusto ko lang malaman. Tsaka kung may iba pa man kayong gawin, wala naman ako magagawa dun Yung sa akin lang, di pa kayo ganun katagal kaya matuto ka sana maglagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay. Ma, gets kita, promise. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala pa namang nagaganap na ayaan sa motel. At sinabi mo ba talagang bata ka? Kunwari ka pa, ma. Yun din naman ang tinutumbok mo eh. O na, sige na, yun na nga. Promise, ma. Wala po talaga. Pero Pero ano? nag-kiss kami. Papadudot halos mamula ang buong braso ko sa kakakurot ni Mama sa kalandian kong yon. Hindi ko kasi maitago yung kilig na nararamdaman ko tuwing si Stephen na yung pinag-uusapan. Nung nagkita kasi kami ay nag-ikot kami sa mall at magkahawa kamay pang pumasok sa isang butik ng mga pambabaeng damit. Yung mas nagpakilig pa noon sa akin ay wala akong nakita kahit kaunting pag-aalinlangan kay Stephen nang ipasukat niya yung mga blouse, skirt at dress na siya pa mismo yung pumili para sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko ng araw na yon. Nung una ayokong pumayag na si Stephen ang magbayad ng lahat ng mga pinamili namin. Ayoko rin kasi noon na isipin niyang pera lang ang habol ko. Pero hindi naman daw niya naiisip yon. At para patas kaming dalawa ay nag-offer din ako sa kanya na ako naman ang gagastos sa susunod na lalabas kami. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng date na yon, Papa Dudut. Mas lalo rin naming minahal ang isa't isa. Tungkol naman sa akin, Papa Dudut, mas naging malinaw na sa sarili ko na hindi ako bakla dahil gusto ko nang maging babae. Yun na talaga ang tingin ko ng panahong yon. At gaya ng inaasahan ko ay sinuportahan pa rin ako ng nanay ko. Pabiro pa niyang sinadjust yung ipinangalan niya sa akin sa bahay nung unang beses niyang nalaman na bakla ako. Doon na talaga niya ako tinawag sa pangalang Bria. Ikinuwento ko rin kay Stephen yung naging usapan namin ng nanay ko at tawang-tawa naman siya doon. Pero hindi ko inaasahan yung huling tanong niya na kung alam na raw ba ng mga kaibigan ko ang tungkol sa kagustuhan ko na maging isang babae. At tulad nung pagsasabi ko sa kanila na bakla ako ay natagalan din yon. Nagdesisyon ako na makipagkita sa kanila matapos ang 2 taon ng relasyon namin ni Stephen. Marami na rin kasi akong utang na kwento sa kanila noong panahong yon, Papa Dudut. Hoy mga bakla, kumusta? Tagal natin di nagkita. Oo nga. Ikaw ha, ang laki na ng pinagbago mo. Mukha ka ng babae. Hay, anong mukhang babae? Babae talaga ako, no? Effort na effort nga ako sa pagme-makeup ko, oh. Halata nga. Tsaka yung braso mo, ang ganda. Hindi namumutok yung muscles. Sus, ano ka ba? Dati nang ganyan mga braso ko, di nyo lang napapansin kasi lagi ako naka-jacket. Lagi bang naka-jacket? Parang itong si Sev. Uy, ba't ang tahimik mo dyan?
Pwede bang hinaan yung mga boses nyo? La, inaano ka ng boses namin, bakla? Oo nga, tayo-tayo lang naman magkausap dito. Baka kasi may makarinig na kakilala ng parents ko tapos sabihin, mga bakla kasama ko. O bakit? True naman ah. Tsaka di lang kami no, ikaw rin. Shh, ano ba? Huwag sabi maingay eh. Sus, takot na takot. Sige nga, pagmasdan mo nga yung mga tao dito sa restaurant kung mukha ba sila may pakialam sa atin. Oo nga naman. Busy rin lahat sa pagkakwentuhan, no? Kaya huwag ka ng KJ dyan. Sumali ka na lang sa usapan para mawala sa isip mo yung parents mo. No ka ba? Ngayon na lang kaya tayo nagkita-kita. Ay, sige na nga. Pero di ako magboboses bakla ah. Kayo na lang. Fine, sinabi mo eh. So, Nero, Bria, nagkita na nga kayo ng sugar duty mo? Oo, nung first meet namin, nagkita kami sa restaurant. At box, hindi lang siya basta kainan ha, pang mayaman. Sus, nakapagtataka pa ba yun? Yamanesa naman yung ginawa mo. Pagkakataon mo na yan para makaahon sa kahirapan, bakla. Sira, wala akong balak na perahan yun no. Totoong gusto ko siya at mahal ko siya. We, kahit malaki agwat ng edad nyo? Bakit? Nagmamatter pa ba ang edad ngayon? Bakla, basta mahal nyo ang isa't isa, go for gold. Kaya ganun kami ng baby ko. Baby? Umayos ka nga. Tanda-tanda na nun tapos tatawagin mong baby. Alam mo kasi Sev, lumabas ka na sa closet mo. Para hindi ka nagkakaganyan. Tinan mo oh, ang bitter-bitter mo. Di ako bitter no? Di ko lang talaga magets kung bakit sa matanda mo pa naisipan makipagjowa. Pwede naman sa kaedad mo lang. Dami kayang gwapo dyan sa tabi-tabi. Hay nako, kung gwapo lang ang hanap mo, marami talaga dyan sa paligid. Pero yung lalaki na magmamahal ng totoo sa katulad ko at kaya kong irespeto, nabibilang lang yun sa daliri. Bonus na lang na paldo-paldo siya, no? Ay, oo na. Di naman ako mananalo sa'yo sa usapang to. So, kumusta nga first meeting nyo? Yun na nga. Tinawag niya ako na baby girl. Tapos, napaka-gentleman niya. Kung itrato niya ako, feeling ko, babaeng-babae ako. Ay, napakaswerte ko talaga kay Stephen. Ano pang ginawa nyo? Kumain lang talaga? After namin kumain, dinala niya ako sa mall. Nag-shopping kami. Oh, kala ko ba? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Hindi ako nagpabili sa kanya. Ayoko nga tanggapin yung mga binili niya para sa akin eh. Kasi ayokong isipin niya na pera lang ang habol ko. Pero sabi niya, pwede naman daw na minsan, ako naman yung gagastos para sa aming dalawa. Sa bagay, afford mo rin naman gumastos tuwing lalabas kayo. Branch manager ba naman eh? Para kay sira. La, nagpabebe. Porke out ka na. Lakas na ng loob mo magaganyan kahit nasa public place tayo ha. Bakit? Out ka na rin naman ah. Takot ka lang sa parents mo. Kayo ni Sev. Ay, wag na natin sila pag-usapan. Pero Bax, seryoso ha? Happy ako for you. As in, sobra. Buti ka pa nga kasi malaya mo nang mafe-feel at may papakita kung ano ka talaga. Samantalang ako, eto pa rin, nagtatago sa panlalaking polo shirt. Tapos tigas-tigasan pag nasa harap ng parents. Alam mo, kung gugustuhin mo lang talaga, kaya mo. Kayang-kaya mong ipaglaban yung kalayaan mo na maging totoo sa sarili mo para mailabas mo yung totoong ikaw. Papadudot nalungkot ako para kay Paul dahil kahit gaano pa niya kagusto na maipakita kung sino talaga siya ay hindi niya yon magawa dahil sa takot niya sa mga magulang niya. Lahat ng yon ay kabaliktaran naman ng nanay ko, Papa Dudut. Kaya naman lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte na kahit isa na lamang yung magulang na kasama ko ay sobra-sobra pa yung support at pagmamahal na natatanggap ko mula sa kanya. Sa pag-uusap namin yon ay bigo pa rin ako na masabi sa kanila yung plano ko tungkol sa kagustuhan ko na maging isa ng ganap na babae. Nakakapagbihis babae naman ako, nakakapag-makeup at hindi na rin nahihiyang ipakita yung pagiging malambot ko sa pagkilos.
Pero pakiramdam ko noon ay may kulang pa rin sa pagkatao ko. Pakiramdam ko ay may kailangan pa akong gawin. Batid ko naman ang panahong yon na hindi na nakakagulat na may mga bakla na gustong maging transgender. At proud din sila na ipakita sa buong mundo yung malalaking pagbabago sa kanila. Kaya na-inspire din ako, Papa Dudut. Batid ko na marami ang tutol sa ganito at hindi pa rin kami lubusang tinatanggap ng iba. Pero sa ganong paraan kasi, mas nararamdaman ko na babae talaga ako at hindi lang isang bakla. Doon ako mas nagiging masaya. Hindi ko naman nakalain na susuportahan din ni Stephen ang kagustuhan ko na maging transgender. Akala ko kasi hindi niya yon magugustuhan pero sa ginawa kong pagpapakatotoo sa kanya ay mas lalo pa niya akong minahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nga ako sa akin noon si Stephen na siya magpapagawa ng dibdib ko. Natuwa naman ako at hindi na yon tinanggihan pa. Pero nang maalala ko ulit yung mga kaibigan ko na sina Paul at Sev na wala pang alam sa plano kong yon ay nagkaroon na naman ako ng alinlangan na sabihin agad sa kanila yon. Ang kaso mas mahirap naman kung magugulat na lamang sila sa makikita nila. Sakaling makipagkita ulit ako sa kanilang dalawa. Siguro iniisip ng iba kung bakit gano'n na lamang kahalaga para sa akin yung magiging opinyon ng mga kaibigan ko. Pero gusto kong gawin yon. Gusto kong ipaalam sa kanila yung magiging pagbabago ko dahil isa sila sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob. Para ko na kasi silang mga kapatid. Papadudot nag-decide ako na makipagkitang muli sa kanila para makipag-usap. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na kami kumain pa sa labas. Nagpahanda na lamang ako kay mama ng pagkain para doon na lamang kami sa bahay mag-usap-usap. Wala namang problema yon sa nanay ko dahil matagal na rin niyang kilala sina Paul at si Sev at parang anak na rin ang turing niya sa kanila. Excited ako na sabihin sa kanila na magkakadibdib na ako, Papa Dudut. Nak, andyan na yata ang mga bisita mo. Ako na po magbubukas ng pinto, ma. Uy, mga bakla! Pasok kayo! I miss Pasok you. na raw tayo, Sev. Aba, nandito pala si Mother Earth. Pabeso naman po. Sus! Napaka-sweet talaga ng mga ampon ko. O siya, lapit na rito nang makapagbeso-beso. Ang bango mo, Nay. Talaga? Naku, di ka lang pala sweet. Bolero ka rin. Oh, itong si Paul. Sosyal na. Pabeso-beso na lang. Ako po magmamano na lang. Nako, kunwari ka pa, Sev. Alam ko naman na rumarampa ka rin tulad nitong dalawang kaibigan mo. Hindi po ako bakla. Hoy Niro, anong sinabi mo kay Nay Nerissa? Sus, oo na, Sev. Di ka na bakla. Wala namang sinabi sa akin si Niro. Pero, hindi ako bulag at mas lalong hindi ako manhead. Sa tagal nyo ng magkakaibigan, para ko na rin kayong mga anak, kaya kilalang kilala ko na kayo, no? Basta alam nyo ko, kung saan kayo masaya, doon ako. O, narinig nyo naman si mama, di ba? Kaya wag na magpanggap, mga mare. Nandito lang naman tayo sa bahay. Nay Nerissa, pwede po bang paampon muna? Aba, walang problema. O siya, alis na muna ako. Mag-enjoy kayo rito sa bahay. May mga pagkain na doon sa kusina. Bye, Mother Earth. Ingat ka. Salamat, Paul. O, nakaalis na si mama. Upo na kayo dyan sa sofa para makapag-usap na tayo. Ano bang meron? Ikakasal ka na ba? Uy, Sev ha, di pa ako ready. Pero gusto ko yan. Kahit nagustuhin mo, wala namang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Uy, bakla, wag kang bitter dyan. Daming bansa sa labas ng Pilipinas, no? Isa pa,
Yamanesa naman si Papa Stephen, itong si Nero / Bria. So ano nga yung pag-uusapan? Ano kasi, di ba parang mga kapatid ko na rin kayo? Mga bakla tayo, remember? Kayo lang. Huwag niyo na ako idamay kasi mapapatay ako ng tatay ko. Ano ka ba? Desisyon mo yan, Sev. Kung ayaw mong maging bakla, edi wag. Madali kasi para sa'yo na sabihin yan kasi tanggap ka ng nanay mo. Kung alam nyo lang, gabi-gabi ako nagdarasal na sana pagising ko. Meron na akong lakas ng loob na sabihin sa tatay ko kung ano talaga ako. Pero tuwing naririnig ko siya kung gaano niya ako ipinagmamalaki, na ako yung tagapagmana niya ng barbershop niya at malapit ko na siyang mabigyan ng apo, nawawala yung tapang ko. Huwag ka iiyak, mahahawa ako, please lang. Hindi ako iiyak. Na-master ko na kung paano kontrolin yung luha ko. Ikaw na lang kasi makakapagpatuloy ng lahi ng pamilya niyo. Kaya nga ang swerte mo, kasi naging madali lang sa'yo ang lahat. Ay, kung pwede lang talaga kayong ampunin ng nanay ko. O siya, tama na tong kadramahan natin. Ano na nga yung sasabihin mo sa amin? Yun na nga mga mare. Magpapagirl na ako. Ha? Paanong magpapagirl? Palung-palu ka na nga oh. Kulang na nga lang umabot makeup mo hanggang ngala-ngala. Magpapagawa ka? Oo, magpapagawa ako ng dibdib ko pero yung iba ba, hindi pa sure. Alam na ni mama, okay naman sa kanya. Paano yung trabaho mo? Bahala na. Sa ngayon, yun lang muna ang alam ko. Yun ang priority ko. Susuportahan naman ako ni Stephen. Talaga? Galing naman. Suportahan niyo na lang kasi ako. Please? Seryoso ka ba? Gusto mo na suportahan kita? Eh di mo nga naisip na lalo akong pagdududahan ng tatay ko dahil sa gagawin mo. Napaka-selfish mo naman. Sev, ano ba? Sinabi ko to sa inyo kasi kaibigan ko kayo. Kasi akala ko, susuportahan niyo ako. Akala ko, may intindihan niyo. Ang hirap mo kasing intindihin. Di ka ba nakontento sa pagiging bakla mo? Swerte mo nga dahil walang kahirap-hirap yan sa'yo. Pero sana, naisip mo muna na hindi lang ikaw yung apektado ng gagawin mo. Papadudod, sobrang sama ng loob ko matapos ang pag-uusap namin yon ng mga kaibigan ko. Excited pa kasi ako noon na magkwento sa kanila dahil bukod sa nanay ko, sila yung gusto ko na unang makaalam noon. May mga nasabi pa noon si Sev na nakainsulto sa akin. Hindi pa raw kasi ako nakontento sa kung ano ang meron ako at sa kalayaan na makakilos bilang isang babae. Naintindihan ko naman yung punto niya ng sandaling yon. Ayaw niyang madamay sa kabaklaan ko dahil sa tatay niya. At kapag nalaman nito na nagpakababae na talaga ako'y iisipin itong may impluwensyahan ko rin si Sev. Aminin ko, papadudot, ng mga panahong yon ay hindi ko na naisip yung magiging epekto ng pagpapatrans ko sa mga kaibigan ko. Pero buo na rin po noon ang desisyon ko na maging trans woman. Umasa na lamang ako sa katiting na pag-asa na maunawaan din ako ng mga kaibigan ko pagdating ng araw. Iniyak ko lahat sa nanay ko. At tulad ng dati sa kanya ko humugot ng lakas. Doon ko napagtanto na mahirap nga pala talagang maging isang bakla. Hindi dahil bawal maging bakla kundi dahil hindi lahat ng tao ay tanggap kami. Palagi namin kailangang isipin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid. Sinabi ko rin kay Stephen yung mga nangyari. Tulad ko ay nadismaya rin siya at nalungkot. Pero nanatili pa rin yung suporta niya sa akin at hindi binawi yung pangako niya na sasagutin niya ang pagpapagawa ko ng dibdib. Papadudot. Nak, Po, pwede ba akong pumasok? Usap tayo, nak. sige po ma. Bakit nagmumukmuk ka na rito? Masama lang po ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? O masama loob mo? Hindi na po ako kinakausap ni Paul at Sev. Nung huling usap naman namin,
okay pa si Paul sa akin eh. Pero ngayon, hindi na rin niya ako sinasagot. Ay. O teka, upo muna ako dito sa kama mo. Pag-usapan natin yan, Nak. Nasaktan lang po kasi ako sa sinabi sa akin ni Sev na hindi raw po ako makontento. Ganun na siya magsalita sa akin mula nung sabihin ko na may boyfriend na ako eh. Parang hindi siya masaya para sa akin. Nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanila si Stephen, sabi niya dapat daw sa malayo. Ha? Bakit naman sa malayo? Tinanong ko rin po yan sa kanya. Sabi ko, jowa ko naman si Stephen eh. Tapos yun na nga po. Baka raw po makarating sa tatay niya yung tungkol dun. Eh best friend ko kasi siya kaya malamang daw iisipin din ng tatay niya na bakla siya. Kung ganon, pinagdududahan ka na pala ng tatay niya dati pa? Eh paano na ngayon na out ka na talaga? Malalaman at malalaman din naman yun ng tatay niya. Sinabi niya raw po na confused lang ako, na nagkukunwari lang ako na bakla. Ay, mukhang mahirap nga rin yung sitwasyon ng kaibigan mong yon. Naiintindihan ko naman po yung point niya. Pero paano naman po ako? Paano naman po yung gusto ko? Nak, di natin kontrolado yung nararamdaman nila. Kung di nila nagustuhan yung sinabi mo, karapatan nilang maramdaman yon. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon para hindi na lumala pa yung di nyo pagkakaunawaan, ikaw na lang muna yung umunawa sa kanila. Ibig sabihin ba nun, Ma? Hindi ko na rin muna dapat ituloy yung pagiging babae ko? Ganun po ba? Nak, pagdating sa katawan mo, tanging ikaw lang yung makakapagdesisyon nun. Katawan mo yan eh. Kaming mga tao sa paligid mo, kaming mga mahal mo, kami lang yung magiging karamay mo. Alam mo, nung una, tutol din ako. Tutol po saan? Na magpakababae ka. Kasi ngayong bakla ka pa lang, yung wala pang napapalitan sa katawan mo, sobra na agad ang paghuhusga sa'yo ng ibang tao. Paano pa kung maging transwoman ka na? Pero Ma, bago pa ako magdesisyon na baguhin yung sarili ko, tinanggap ko na yung magiging kapalaran ko. In-expect ko na yung matinding judgment sa akin ng mga tao. Kaya nga sinusuportahan na lang kita. Kasi alam ko na hindi na kita mapipigilan pa. Gusto ko na maging masaya ka. Hindi ko man mapipigilan yung mga tao sa mga iisipin at sasabihin nila sa'yo. Sisiguraduhin ko naman na habang buhay ako, Nak. Dadamayan at susuportahan kita. Ma naman eh. Lalo niyo akong pinaiiyak eh. Pero salamat po talaga, Ma. Alam mo, Ma, kahit alukin pa ako ng 1 bilyong kapalit mo, hindi ako papayag. Pangako, kahit may boyfriend na ako, kahit maging asawa ko pa si Stephen, mananatili kang #1 dito sa puso ko. Basta anak ha, kahit saan ka pa makarating o kung ano man ang maabot mo sa buhay, lagi mong pipiliin maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Naniniwala ako, darating din yung araw na mauunawaan ka ng mga kaibigan mo. At hindi lang yun, hahangaan ka pa nila sa katatagan ng loob mo. Papadudod kumapit ako sa mga sinabing yon ni Mama. Kaya naman kahit na hindi naging maganda yung huling usap namin ng mga kaibigan ko ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Nakakalungkot lang dahil bukod kay Mama at sa boyfriend kong si Stephen, sina Sev at Paul lang ang pinakamatalik kong kaibigan, ang itinuring kong pamilya. Mahal ko sila na parang mga kapatid ko na. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nauwi sa ganon ang lahat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay napagawa ko na ang dibdib ko at nagpa-counseling na rin po ako sa life coach
ng specialization ay gender reassignment. Sa susunod, yung ibaba ko naman ang ipapagawa ko. Malapit na rin kami magsama ni Stephen sa isang bubong. Sapat na kasi yung panahon na nakilala namin ang isa't isa. Kaya handa na kami para harapin yung bagong yugto ng relasyon namin. Naghahanap lamang kami ngayon ng titirahan na kasya kaming tatlo. Siyempre kasama namin ang nanay ko. Isa rin kasi yon sa mga pangako ko sa kanya. Kahit magsama kami ni Stephen o mangyari man na ikasal kami, gusto ko na nandun pa rin si mama para gabayan ako. Sa kasamaang palad, natanggal ako sa trabaho pero natanggap naman ako sa iba nang subukan kong mag-apply. Naging mabuti talaga ang tadhana sa akin. Pero naging malupit naman ang mga kaibigan ko. Simula nung lumabas na ako, Papa Dudut, bilang isang babae ay tuluyan na akong hindi pinansin ni Seth. May pagkakataon pa na pinagtatawanan niya ako nang biruin ako ng tatay niya nang minsang makasalubong ko sila. In-unfriend na rin niya ako sa Facebook para wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Ganon din ang kapatid nitong si Kira na naging malapit na rin sa akin. Si Paul naman ay mukhang okay na dahil nagawa na niya akong kumustahin. Pero hindi na siya nagayang lumabas at hindi na rin ako pinauunlakan tuwing ako naman ang nag-i-invite sa kanya. Hindi niya man sabihin ang kadahilanan ay naiintindihan ko na rin yon. Pero aaminin ko na masakit pa rin, Papa Dudut. Maraming naging tanong sa isipan ko. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin. Kung dapat ko ba silang suyuin o kumbinsihin na maging totoo sa mga sarili nila. Ganap na sana ang kasiyahan ko kung magiging magkakaibigan pa rin kami. Kaya hanggang ngayon, Papa Dudut, ay umaasa pa rin ako na babalik pa kami sa dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ng Barangay Love Stories na may bahagi ko rito ang kwento ko. Salamat din sa iyo, Papa Dudut, sa pagkukwento nito at patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa at sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Muli, thank you and God bless, Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nero. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Sa totoo lang ay araw-araw ko kayong tinututukan sa Barangay LS at minamarathon ang mga Barangay Love Stories na ina-upload ninyo online. Magkahalong saya, lungkot at gigil yung nararamdaman ko sa tuwing nakikinig sa mga kwento ng mga kabarangay natin. Pero ang pinakagusto kong parte ay yung meron akong natututunan sa dulo ng bawat kwento. At yun ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa programa ninyo para magbahagi ng aking karanasan. Pero bago ko simulan ang paglalahad ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bri. 29 years old, taga Binangonan, Rizal, at isang online seller, Papa Dudut. Nagtitinda ako ng RTW na damit at shorts. Nagbunga ang pagsisikap ko noong nagkaroon ako ng 2 physical store sa Taytay, Tiangge. Bukod doon ay meron din akong tindahan ng mga pasalubong tulad ng cornic, banana chips at kung ano-ano pa sa Binangonan Market na inaangkat ko sa iba't ibang probinsya at binebenta ng bultuhan sa murang halaga. Kaya nga sa edad kong ito ay nakapagpundar na ako ng bahay at sasakyan. At bukod doon ay pinag-aaral ko rin ang mga kapatid ko na nasa Cebu. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil tinulungan niya akong umasenso sa buhay upang maging instrumento para makatulong sa mga nangangailangan. Palibhasa, alam na alam ko yung pakiramdam ng walang-wala sa buhay lalo pat hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya. Lumaki ako kasama ang lolo't lola ko at nagpapasalamat ako sa pagmamahal nila sa akin. Marami silang aral sa buhay na itinuro na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon. Isa na nga doon ang pagpapatawad at kababaang loob.
Sisimulan ko ang kwento ko noong pinagbubuntis ako ng nanay kong si Selena. Hindi ko makakalimutan kung paano yon kinuwento sa akin ni Lola. Sakto, malakas ang ulan sa labas at madilim ang langit. Yun din kasi ang parehong panahon na nalaman nilang buntis sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ng tatay mo na buntis ka? Wala naman po talaga akong planong sabihin sa inyo kasi ayoko naman sa batang to, Nay. Kung hindi pa namin nakita tong ginamit mong pregnancy test sa basurahan, hindi pa namin malalaman ng nanay mo. Bakit po ba kasi masyado niyong pinoproblema tong baby sa tiyan ko? Plano ko nga pong ipalaglag. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Plano mong patayin yung sarili mong anak? Matakot ka nga sa Diyos, Selena! Ilang beses ko po bang dapat sabihin? Ayoko sa batang to. Buisit siya, sana hindi na lang siya nabuo. Nasaan na ba yung tatay niyan? Iharap mo sa amin yung tatay ng batang yan. Wala na po. Iniwan na ako nung nalamang buntis ako. Kaya nga ayoko na rin sa batang to kasi kasalanan ito kung bakit kami naghiwalay. Walang kasalanan niyang anak mo. Yung tatay ng batang yan ang siraulo. Kasi tinakbuhan kayo mag-ina niya. Sigurado ko bang wala na yan sa bayan natin? Kasi hahanapin ko siya kahit galugarin ko pa tong buong Rizal. Wala na nga po. Hindi ko na rin makontak sa cellphone. Eh walang hiya pala yung lalaki na yan eh. Anak naman! Pwede bang wag mo nang idamay yung magiging apo namin? Wala siyang kasalanan! Anong gusto niyong gawin ko, Nay? Hayaan ko siyang mabuo sa tiyan ko, ganun ba? Oo, kasi malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay! Tama ang nanay mo. Makinig ka sa kanya, Selena. Hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi pa ako handang maging magulang. Sige nga po, paano ko palalakihin yung batang to? Ako lang mag-isa. Tapos nag-aaral pa ako. Kasama mo kami ng tatay mo. Tutulungan ka naming palakihin yung anak mo. Kung hindi kayo magpakatatay ng lalaki ng iwan sa inyo, aba, huwag na siya magpapakita rito sa lugar natin. Baka mahabol ko pa siya ng itak. Abner naman! Huwag mo pairalin yung galit mo. Masisisi mo ba ako? Anak natin yun na agrabyado. Selena, sigurado ko bang wala na yung pamilya rito? Kasi pwede natin sila ipabarangay, anak. Mga tsahin lang po niya, pero wag na po kayong mag-eskandalo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao pag nalaman nilang nabuntis ako at iniwan? Sige nga. Uunahin mo pa bang isipin ang sasabihin ng ibang tao? Kesa mapanagot yung siraulong lalaking yon. Siya po yung may kasalanan sa akin, kaya wag na nating idama yung mga kamag-anak niya. Saka nakikitira lang siya sa mga tsahin niya, hindi rin maayos yung relasyon niya sa mga yon. Malamang baka nga masaya na yung mga yun na umalis na siya sa poder nila. Nak, ano bang nakain mo't pumatol ka sa ganyang lalaki? Oo nga. Wala kaming kaalam-alam ng nanay mo na may boyfriend ka na. Nasa tamang edad na naman po ako Nasa tamang edad ka na nga para mag-boyfriend, kaya dapat pangatawanan mo rin yung bunga ng pakikipagrelasyon mo. Nay naman ayaw ko nga po sa batang to. Huwag mong idama yung bata dahil wala siyang kasalanan. Saka matakot ka nga. Anak mo yan, Selena. Apo namin. Kaya huwag na huwag mo siyang gagawa ng masama. Papadudot unwanted baby ako na pinanong ibalaglag ng sarili kong ina. Nung nalaman ko yon kay Lola ay hindi ko na napigilang mapaluha. Kahit na sinabi ko sa sarili ko na handa na akong malaman ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng nanay ko ay masakit pa rin na ginusto niya akong mawala, Papadudot. Pero buti na lamang kasi at hindi natuloy dahil kina lolo at lola. Sa huli, nakumbinsi rin daw nila si nanay na huwag akong ipalaglag. Pinagpatuloy ng nanay ko ang pagbubuntis sa akin hanggang sa maipanganak ako sa isang pampublikong ospital sa Angono taong 1995. Umasa sina lolo at lola na magbabago ang tingin sa akin ng nanay ko. Yun bang magugustuhan niya ako sa oras na makita na niya ako.
Pero sinabi ni Lola na hindi ako magawang titigan o buhatin man lang ni nanay noong pinanganak na niya ako. Kamukha ko raw kasi ang tatay ko na nang iwan sa amin kaya naman mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Kaya sina lolo at lola na lamang ang nag-asikaso sa akin. Dahil sa pagbubuntis sa akin ni nanay ay kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ayaw niya raw kasing maging tampulan ng tukso sa klase nila at isipin ng ibang tao na pariwara siyang babae. Graduating na sana siya sa kurso niyang business management pero naantala yon nang dahil sa akin. Kaya nga nung sumunod na taon ay nag-enroll ulit si nanay para tapusin ang kanyang pag-aaral, Papa Dudut. Ay, buisit na bata to! Pwede ba tumahimik ka muna? Kitang nagre-review ako eh. Ayaw mo talagang tumahimik ha? Ayaw mo talaga ha? Sige, halika. Dapat sa'yo tinatapon sa labas. Yan! Diyan ka sa mga basura! Total, basura ka naman! Selena? Selena, anong ginawa mo sa anak mo? Santisima! Bakit mo naman itinapon sa basurahan yung bata? Ang ingay-ingay kasi, Nay. Hindi ako makapag-review. Hindi pa rin dahilan niya para itapon mo siya. Abner, kunin mo nga yung apo natin. Tahan na, Apo. Tahan na. Pumasok na tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sige na, Abner, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Ano bang pumasok sa kokote mo, babae ka? Baka nakakalimutan mong anak mo yung batang yan. Anak ko nga, pero di ko naman gusto. Kayo lang naman ni Tata yung nagpumilit at buhayin ko yan at ipanganak eh. Kahit makaunti, wala ka talagang pagmamahal para sa anak mo. Wala po, Tay. Sira ang Aray ulo ko ka naman, palang Nay. babae Bakit ka niyo eh. po ako binatukan? Baka sakaling maalog yung utak mo at maisip mo na magbago yung tingin mo sa anak mo. Kahit na anong gawin niyo sa akin, kahit na batukan niyo pa ako uli, iuntog sa pader at paluin, hindi na magbabago tingin ko sa batang yan. Hindi ka namin pinalaki ng nanay mo para maging masamang ina sa anak mo. Pero ayaw ko nga po sa batang yan. Kayo lang naman ni Nanay yung pilit ng pilit sa akin na gustuhin niyang maingay na yan eh. Dapat kasi di nyo na yan dinampot dun sa basurahan. Baka sakaling may magka-interes sa kanya ng mga basurero. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin sa'yo ng tatay mo, Selena. Matakot ka nga sa karma, nak. Baka hindi mo na lang namamalayang bigla kang singilin sa mga pinagkagagawa mo sa sarili mong anak. Hindi po ako natatakot sa karma, Nay. Mabuti pa kami na lang mag-aalaga sa anak mo. Wag mo na siyang lalapitan kasi kawawa lang siya sa'yo. Buti po naisip nyo yan. Kayo lang naman ni Tata yung pilit ng pilit sa akin sa batang yan eh. Ayoko nga po dyan. Kahit siguro anong mangyari, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin yan magugustuhan. Kasi para sa akin, malas sa buhay ko yung batang yan. Buisit, napakaingay pa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil baka bumalik sa iyo kamalasang yan. Saka hindi malas tong anak mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit nabuntis ka na maaga. Kasi maaga ka rin lumandi. Anong sabi nyo, Tay? Abner naman, huwag mo namang sabihin yan sa anak mo. Ba't di ko sasabihin, Iska? Namumuro na yung anak mo. Hoy, Selena, naturinga ka pa naman nag-aaral pero parang wala kang pinag-aralan. Simple pagrespeto nga sa amin ng nanay mo, nakakalimutan mo. Napakatikas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig kapag pinagsasabihan. Tapos ngayon na nagbunga yung pagiging suwail mo, biglang hindi mo na kaya at ayaw mo ng pangatawanan tong anak mo. Ayus-ayusin mo yung ugali mong yan. Kung ayaw mo, palayasin kita sa pamamahay na to. Palalayasin niyo ako, Tay? Aba, bakit hindi? Wala kaming anak na kasi sama ng ugali mo. Hindi naman siguro kailangang umabot tayo sa ganyan. Kaya pagsabihan mo yung anak mo, kasi palalayasin ko talaga yan. Napakabastos. Walang modo. Galit na galit daw si Lolo noon kay nanay ayon sa kwento sa akin ni Lola. Ewan daw ni na Lolo't Lola kung anong elemento ang sumapi sa nanay ko para ilabas ako ng bahay at ilapag kasama ng mga basura. Yun daw yung mga tipo ng pag-uugali o kilos na tipong
nababasa lamang ni Lola sa mga kwento. Masyadong mainit ang tagpo ng eksenang yon ayon kay Lola. Hindi naman daw ako sinut ng nanay ko sa basurahan. Ipinatong niya lamang ako sa may basura na nasa gilid ng pinto sa labas ng bahay. Matapos magsabi si Lolo na palalayasin niya ang nanay ko ay kitang-kita nila yung takot sa mga mata ng nanay ko. Kaya naman simula noon ay hindi na niya ako pinagdiskitahan pa. Pero mas naging overprotective sa akin ng lolo at lola ko at hindi na rin nila pinapalapit sa akin si nanay. Kung ako ang magkakaanak ay hindi ko magagawa sa anak ko ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano niya naatim. Naitapon sa basurahan na para bang hindi niya kadugo at hindi nanggaling sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Buti na lamang to the rescue ulit sina lolo at lola. Kaya wala namang nangyaring masama sa akin noon. Iyak ako ng iyak nang ikwento sa akin ni Lola kung ano nga ba ang mga nangyari noon. Pero lagi rin niyang sinasabi na huwag magtatanim ng galit sa sarili kong ina dahil masama yon. Pagkalipas nga ng 1 taon ay nakagraduate na si nanay at sobrang saya nina lolo at lola dahil sa wakas ay nagbunga na ang paghihirap nila sa pagpapaaral sa nanay ko. Nagdesisyon si nanay na magtrabaho sa Cebu noong nakatanggap siya ng job offer doon. Agad siyang nag-asikaso ng requirements para makalipad papunta doon. Nangako siya kina lolo at lola na magbabakasyon pa rin sa amin para dalawin ako, Papa Dudut. Pero hindi yon natupad dahil lingid sa kaalaman namin. Paraan niya lamang pala yon upang tuluyan na akong iwanan sa poder ng mga lolo at lola ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bagaman wala akong tatay at kinalakihang nanay ay hindi naman nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin sina lolo at lola. Walang araw simula nang dumating ako sa buhay nila na hindi nila ako tinuring na mahalaga. Para sa akin ay hindi ko lang sila lolo at lola. Sila na rin ang kinilala kong mga magulang. Malungkot na hindi na ako binalikan ng nanay ko pero hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Inisip ko na lamang na balang araw ay maaalala niyang may anak siya at balikan niya at babalikan niya rin ako. Nagpapadala pa rin naman ng pera si nanay sa amin para may panggastos kami. Doon din kinukuha ang pambaon ko sa eskwelahan at pambili ng damit at gamit tuwing pasukan. Pero hindi na talaga siya umuwi pa sa bahay namin. Lagi ko noong naririnig na pinakikiusapan ni Lola si nanay kapag kausap niya sa cellphone na umuwi naman sa amin sa Binangonan para makita ako. Pero laging nagdadahilan si nanay na busy siya sa trabaho niya. Kapag sinasabi ni Lola na kausapin man lang niya ako ay mabilis na napuputol ang linya ng tawag at napapabuntong hininga na lamang si Lola. Pag nangyayari yon ay palihim akong umiiyak sa CR namin. Tapos maghihilamos ako ng mukha para hindi halata. Mahabang panahon ko nang hindi nakikita si nanay, Papa Dudut. Noong 18 years old na ako, kundi dahil sa iilang litrato ni nanay sa bahay, ay hindi ko na maaalala ang mukha niya. Masasabing naipon ng husto ang pagkasabi ko sa kanya. Kahit alam ko na hindi niya ako gustong makita, ako naman ay gusto ko pa rin makita ang nanay ko at mayakap siya kung pahihintulutan niya. Papa Dudut, isang araw ay mayroong binalita sa akin si Lola na labis na nagpasabik sa akin. Sabi niyo sa akin ni Lolo may sorpresa kayo. Ano po yun? Nako, halatang halata na excited yung apo nating malaman yung sorpresa natin sa kanya, Iska. Oo nga eh. Hindi na makapaghintay na matapos tayong kumain. Sus,
Ano naman po pinagkaiba kung sabihin nyo na ngayon at mamaya? Sasabihin nyo pa rin naman po, la. Plano sana naming hindi mo na sabihin agad kasi nga sorpresa. Kasi tong Lolo Abner mo, napakadaldal. Nalaman mo tuloy, Apo. Ako pa yung nasisi, excited lang naman yung tao. Ikaw talagang sisisihin ko, alangan naman yung kapitbahay. Sabi ko nga ako na may kasalanan. Ay, kapag talaga tinutoyo ang mga babae. Bakit? May reklamo ka sa toyo ko? Sabi mo nga sa akin nung nililigawan mo ko, handa ka maging siomay kapag tinutoyo ako, di ba? Huwag mong itanggi yan. Hindi ko naman tinatanggi, Iska. Gusto ko po sanang matuwa kasi ang sweet-sweet nyo kahit corny na minsan pero di nyo pa po sinasabi sa akin yung sorpresa nyo lang. Sige na po, gusto ko nang malaman eh. O siya, sige na nga. Total hindi mo rin naman kami titigilan, Apo. Kulit-kulit mo! Mana ka sa lolo mo. Ako na naman ang nakita. Okay lang yan, Lo. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa paningin ni Lola kasi kayo lang lagi niya nakikita. Ay! Bigla akong kinilabutan dun ah! Grabe ka naman, La. Parang mas corny ka pa yata sa amin ng lola mo, Apo. Nakakasakit kayo ng kalooban, Lo. Gusto mo ba malaman yung sorpresa namin o hindi? Siyempre gusto po. Uuwi na ang nanay mo rito sa atin sa Makalawa, Bri! Talaga po? Hala, makikita ko na si nanay. Kaya lang, makagalit pa rin siya sa akin, La. Bakit naman magagalit ang nanay mo sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. Di ba ayaw niya nga sa akin? Sabi niyo tinapon pa niya ako sa basurahan nung baby ako. Matagal na naman yun. Sigurado nagbago na yung nanay mo. Kaya nga siya uuwi rito sa atin eh. Tama ang lolo mo. Tsaka kasama mo naman kami kaya hindi mo kailangan matakot. Pero nag-overthink pa rin po ko. First time ko lang po siya makikita sa 18 years ko rito sa mundo. Nandun na yung excitement pero kabado pa rin po ako. Paano kung hindi pa rin nagbabagong turing niya sa akin? Paano kung ayaw niya pa rin sa akin bilang anak niya? Alam naman ng nanay mo yung sitwasyon. Tsaka sigurado ko na hindi siya uuwi rito sa atin kung hindi kanya namimiss, Bri. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pero ano bang sabi ni Selena? Dito na raw ba siya ulit titira sa atin? Parang. Umalis na yata siya sa trabaho niya sa Cebu eh. Biglaan nga raw pero nasa plano na rin naman niya. Sabi niya may asikasuhin siyang papeles dito sa Maynila. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi naman niya sinabi. Baka dito na siya magtatrabaho para mas malapit sa atin. Hindi kaya? Ay, sana nga ganun. Para naman magkasama-sama na tayong pamilya. Basta Apo, maging malapit ka sa nanay mo ha? Kasi ang tagal niyo ring hindi nagkita. Tsaka kalimutan mo na rin anumang hinanakit at tampo mo sa kanya. Matagal na yun eh. Malaki ka na rin naman. Opo, La. Sabi niyo nga po, masama magtanim ng galit sa ibang tao lalo pa kaya sa sarili kong nanay. Oo, yung kasi ang turo sa simbahan. Magmahalan at matutong magpatawad. Basta, paghandaan mo ang pagdating ng nanay mo. Iparamdam mo sa kanya kung gaano ka kasabik sa kanya at kung gaano mo siya kamahal. Papa Dudut, tama naman si Lola. Laging turo sa mga misa sa simbahan ang pagmamahalan at pagpapatawad. Kaya nga yung lahat ng tampo at hinanakit ko sa nanay ko ay agad na nawala nung nalaman kong uuwi siya sa bahay namin. Excited ako at hindi ko na nga mahintay yung araw na sa wakas ay magkikita na kami ng personal. Sa Facebook ko lang kasi siya ini-stalk at hindi pa niya sinisin yung mga message ko sa Messenger. Pero iniisip ko na lamang na baka busy siya sa trabaho niya lalo na managerial ang posisyon niya. Excited din sina lolo't lola dahil sa wakas ay makikita na nila ang anak nila. Alam ko kasi kung gaano sila nangulila sa nanay ko. Kaysa isang anak kasi nila, si nanay. Dumating na nga yung araw ng pag-uwi ni nanay sa bahay. Galing pa akong school noon kasi may klase kami nung araw na yon. Nagmamadali akong umuwi sa amin at halos madapa na nga ako kasi tinakbo ko talaga. Lalong lumapad ang ngiti ko noong marinig ko ang boses ng nanay ko habang inaalis ko yung sapatos ko sa may pinto. Pero agad na napalitan ang pagtataka at kaba yung ngiti at excitement ko nang unti-unting luminaw sa akin ang pinag-uusapan nila ng lolo at lola ko, Papa Dudut.
Uuwi ka lang pala rito para umalis din, nak. Akala ko pa naman dito ka na sa bahay uuwi. Sasamahan mo na kami ng anak mo. O inyo naman, Nay. Saka anong gagawin ko rito? Sige nga. Huwag kang ganyan magsalita sa nanay mo, Selena. Akala pa naman namin nagbago ka na, pero bastos ka pa rin. Di ko naman po binastos si Nanay. Sinabihan ko lang naman siyang OA, ibig sabihin overacting. Wala naman po akong sinabi na dito na ako magtatrabaho. Mas lalong ayokong tumira rito sa bahay natin kasama kayo. Umuwi lang ako dito kasi kailangan ko mag-asikaso ng mga papeles para makalipad na ako pa Amerika. Ang layo ng Amerika rito sa atin, nak. Oo, Nay, at wala po akong pakialam. Matagal ko ng pangarap na makapag-abroad. Tapos ngayon meron na akong pagkakataon. Palalagpasin ko pa ba? Bakit kasi naisipan mo pang dun magtrabaho pwede namang dito na lang sa atin? Sino may sabi sa inyo na magtatrabaho ako dun? Mag-aasawa na po ako. Taga dun mapapangasawa ko, Nay. At pinapapunta niya ako dun. Sabi niya sagot niya mga gastos at pag-aasikaso ng papeles ko, pati pamasahe. Kaya pumayag na rin ako. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na? Hindi mo man lang pinapakilala sa amin ng nanay mo. Matanda na po ako para magdesisyon sa sarili ko. Saka kaya nga ako nagpunta rito para sabihin sa inyo. Gaano na ba kayo katagal magkarelasyon ng lalaking yan at sasama ka na sa kanya dun sa Amerika? Dami niyo naman pong tanong. Ipapaalala ko lang po uli sa inyo na matanda na ako. 39 years old na ako. Malapit na nga ako mag-40 Pero kung ituring niyo ko para pa rin teenager, kainis Aalis din pala kayo, Nay. Iiwan niyo pa rin pala po ako ulit. At sino ka naman? Siya lang naman yung anak mo, si Bri. Yung batang iniwan mo sa amin ng nanay mo. Aba, malaki ka na nga talaga, no? Pero hindi pa rin nagbabago yung mukha mo. Nakikita ko pa rin sa'yo yung tatay mong ulupong. Selena, hindi naman yata tama na pagsalitaan mo ng ganyan ng anak mo. Wala naman siya kasalanan sa'yo. Malaki kasalanan niya kasi nabuo pa siya. Siguro kung wala siya, di sana ako iwan ng boyfriend ko. Hanggang ngayon ba naman sinisisi mo pa rin si Bri sa kasalanan ng lalaking yon? Walang kasalanan ng anak mo. Sa damuhon na yun ka magalit. Akala ko pa naman. Excited din kayo na makita ako, Nay. Pero mukhang nagkamali po ako. Bakit naman ako may excite na makita ka? Selena! Totoo naman sinabi ko, Nay. Hindi ako excited na makita yung babaeng yan kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Buti nga binuhay ko pa rin siya at pinag-aral Sapat na yun. Huwag na siyang umasa na magpapakananay ako sa kanya. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Selena. Ginigigil kasi ako ng babaeng yan halata namang noon pa lang hindi ko na siya gusto. At hindi na yun magbabago kahit na lumipas pa ang mahabang panahon. Kairita kayong lahat. Kita niyong pagod yung tao Makatulog nga muna. Papadudot, sobrang sakit palang marinig mula mismo kay nanay na hindi niya ako mahal. Para kong sinaksak ng libu-libong kutsilyo, kaya naiyak na lamang ako. Bukod doon ay umuwi lamang pala siya para iwanan kami ng tuluyan. Kaya imbes na masayang reunion ang nangyari, natahimik na lamang kami nina lolo't lola at walang nasabi. Alam din kasi nila na kapag may gusto si nanay, hindi nila ito mapipigilan. Kaya sa huli hinayaan na lamang nila ito. Nanatili ang nanay ko sa bahay namin ng 1 buwan habang nag-aasikaso ng mga papeles niya pa Amerika. Matagal na niya talagang nasimulan ang pag-aasikaso. Taon na rin yata. Pero hindi siya makapag-focus dahil may trabaho siya. Kaya nung nakapagpasya siya na gusto na niyang pumunta sa Amerika, ay nag-resign siya sa kumpanyang pinapasukan niya sa Cebu at umuwi sa amin pansamantala. Sa loob ng 1 buwan na yon, sinubukan ko makipaglapit ng loob sa nanay ko. Pero siya mismo ang umiiwa sa akin. Kung kausapin nga niya ako ay saglit lang at kung tratuhin niya ako ay para bang hindi niya ako anak. Siguro nga ay kinalimutan na niyang anak niya ako. Kaya naman nasaktan ako ng husto. May sa ilang beses din siyang kinausap ni Lola na makipag-bonding naman sa akin pero ayaw ni nanay at madalas na nauuwi lang yon sa pagtatalo nilang mag-ina. Kaya ako na lang mismo ang umiiwas sa kanya, Papa Dudut. Nahihirapan lang ako dahil magkasama kami sa isang bubong. Tapos, ganun pa yung trato niya sa akin. Madalas ay busy siya sa cellphone at ka-video call yung fiancé niya.
Tapos kakausapin lang niya ako para utusang ikuha siya ng pagkain o inumin. Minsan ay para ipagtimpla siya ng kape o di naman kaya ay linisin ang mga kalat niya at labhan ang mga damit niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makumpleto ang mga papeles ni nanay ay agad siyang nag-impake ng mga damit at gamit niya. Kitang-kita ko sa mukha niyang excitement na makapunta sa Amerika. Siyempre, alalang-alala sina lolo at lola para sa nanay ko, lalo pat malayong lugar na yung pupuntahan niya. Sa katunayan ay sinubukan pa nga nila ulit itong pigilan pero nagalit lang sa kanila ang nanay ko. Nasaktan ako para kina lolo at lola dahil wala naman silang hangad na masama sa kanya. Doon ko naisip na wala na talaga siyang pakialam sa mga magulang niya, lalo na sa akin na anak niya, Papa Dudut. Kaya yung kaunti na lang na pagmamahal ko sa nanay ko ay nawala na. Sa katunayan, nung umalis siya sa bahay namin ay hindi na ako naghabol pa sa kanya. Hindi na rin ako umiyak. Pero nasaktan ako sa hagulhol ni na lola para pigilan ulit siya. Kaya lang ay nagbingi-bingihan ang nanay ko at nagawa niya pang itulak si lola noong kapitan siya nito sa braso para pigilan. Doon na nga ako nagalit sa kanya kaya sinabihan ko siya na huwag na siyang babalik sa bahay namin. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ng nanay ko pero sinalubong ko lang yon ng mas matinding galit. Simula nang umalis si nanay ay hindi na kami nakarinig pa ng balita sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na rin in-stalk ang Facebook niya. Sa katunayan, blinak ko siya doon at binura ko rin yung mga chat ko sa kanya. Nag-focus ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho para mas matulungan ko ang sarili ko na may pantustos ako sa pag-aaral ko. Matanda na rin kasi sina lolo at lola para maghanap buhay. At naaawa na ako sa kanila lalo na tuwing nagreklamo sila sa rayuma nila. Napakasipag pa naman nilang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Doon nila ginamit ang huling pera na iniwan sa amin ni nanay bago ito umalis. Kaya nung nakapagtapos ako, pinangako ko kina lolo at lola na babawi ako sa kanila. Gusto ko silang bigyan ng maayos na buhay, kaya nga naghanap ako ng mapapasukang trabaho. Swerte naman dahil nakapasok ako sa isang kumpanya. Pero sa totoo lang ay kulang na kulang pa rin ang sweldo ko, lalo nung nagkasakit si lolo. Dahil sa katandaan ay naging mahina na ang resistensya niya. Pabalik-balik kami noon sa ospital nung nagsimula ang pandemic. Tinamaan siya ng COVID-19 virus, dahilan para lumala ang kondisyon niya at tuluyan siyang kunin sa amin noong July 2020. Ang sakit-sakit mawala ng lolo, pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin kami ni lola. Pero noong 2022 ay muli kaming sinubok ng kapalaran nang ma-diagnose na may stage 2 ovarian cancer ang lola ko. Huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin. Matanda na ako, Apo. Hinang-hina na rin ako. Baka nga hindi na ako abuti ng umaga. Kaya hayaan mo na ako magbilin sa'yo. Ayoko magbilin kayo kasi parang nyo na rin sinabing mawawala na nga kayo sa akin agad. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko pa kaya. Kamamatay lang ni Lolo, halos magdadalawang taon pa lang na. Anong gusto mong gawin ko? Diyos na rin yung may gusto na magpahinga ko. Tignan mo, nagkasakit pa ako. Kaya nga ipapagamot ko kayo na pumayag na kasi kayo. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko yung gamutan. Tsaka mahal ang pagpapagamot sa kanser, Apo. Malulubog ka lang sa utang. At ayoko mangyari sa'yo yun. Pero mahal ko po kayo at ayoko mawala kayo sa akin. Mahal din naman kita.
Pero hayaan mo na akong magpahinga. Miss na miss ko na rin ang lolo mo at gusto ko na siyang makita. Para sa akin, sapat na yung halos 7 dekada ko rito sa mundo. Masaya na ako kasi naalagaan ka namin ng lolo mo at napalaki ng maayos. Lahat ng yun utang na loob ko sa inyo ni Lola. Kung wala kayo, wala rin ako sa mundo. Hindi ko rin po makakaya ang lahat kung hindi niyo ako ginabayan at inalalayan. Para sa akin, di ko lang kayo Lolo at Lola. Magulang ko rin po kayo. Pero wag na wag mo pa rin kalilimutan na may totoo kang nanay, Apo. Ano po bang sinasabi niyo? Matagal na akong walang nanay. Meron. Kaya nga sana mahanap mo sa puso mo yung pagpapatawad para sa kanya. Pwede ko po siyang patawarin pero ayoko na siyang ituring na nanay kasi hindi naman niya ako tinuring na anak eh. 'Di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na sana nawala na lang ako, na hindi niya ako gusto. Gabi-gabi ko pong naririnig sa isip ko kung paano niya yung sinabi sa pagmumukha ko noon. Kaya naman ayoko na siyang ulit makita. Pero paano kung nagbago na siya? Akala rin natin nagbago na siya nung nagtrabaho siya sa Cebu at iniwan niya ako sa inyo. Pero nagkamali tayo. Ngayon pa kaya na ang layo na ng narating niya. Kaya paligurado, hindi niya na tayo naaalala. Kaya di na po ako umaasa na babalik siya la. Paano kung kailangan ka pala niya, Apo? Kailangan niya ang tulong mo. Bakit niya naman ako kakailanganin? Di na nga ako naiisip at hindi niya rin ako mahal. Hindi ko alam basta. Bilang magulang ramdam ko na meron siyang mabigat na pinagdaraanan. Nito kasing nagdaang gabi, lagi kong napapanaginipan si Selena. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa mga panaginip ko, Apo. Kaya ako nasabi na baka kailangan niya tayo. Lalo ka na anak niya. Pero paano kung kabaliktaran pala ibig sabihin ng panaginip niyo la? Di napahiya lang tayo kapag sinubukan pa natin makipag-usap ulit sa kanya. Baka nga pagsalitaan niya pa tayo ng masasama at masasakit kasi doon naman siya magaling eh. Ewan ko ba kung anong nangyari sa anak naming yun ni Abner? Kung saan kami nagkulang o kung naging masyado kaming mahigpit para maging swail siya sa amin ng tatay niya. Simula nung umalis siya sa bahay, walang araw na hindi namin siya inisip. At hanggang sa huling sandali ng lolo mo, hinahanap niya sa akin ang nanay mo. Kahit naman ako, kung pwede lang talaga, gustong-gusto ko na siyang makita. Ang dami kong tampo kay Selena. Dahil paano niya tayo natiis? Lalo ka na anak niya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naghangad ng ikakasama niya. Sana, kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan siya. At kung loloobin ng Panginoon, sana magkita pa rin kayong mag-ina. Papadudot ilang beses kong pinilit si Lola na magpagamot pero siya na nga ang tumatanggi. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng katawan niya kaya naman tinanggap na lamang niya ang kapalaran niya. Siyempre, nalungkot ako. Umiyak ako pero sinabi ng lola ko na kailangan kong maging matapang lalo't lahat ng tao ay hahantong din sa kamatayan. Oo nga pero nainis pa rin ako sa kanya noong mga panahong yon kasi hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Pag nawala siya sa akin, mag-isa na lamang ako. Pag namatay siya, wala na akong pamilya. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay ko.
Dahil sa progreso ng sakit ni Lola ay mabilis siyang nanghina at noong taong ding yon ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng kamatayan. Durog na durog ang puso ko nang pati ang lola ko ay iwanan ako. Ilang beses ko pang tinanong sa Diyos kung anong kasalanan ko kasi ginawa niya akong ulila. Ni hindi ko pa nga natutupad ang pangako ko kina lolo at lola tapos ay nawala na sila kaagad sa akin. Madami akong katanungan na hindi na nasagot, Papa Dudut. Aminado ako na nalugmok ako sa matinding kalungkutan dahilan para mag-resign ako sa trabaho ko. Yun talaga yung masasabi kong darkest moment ng buhay ko. Maswerte ako dahil hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Tapos nakilala ko pa yung boyfriend ko na active member ng isang church. Inilapit niya ako sa Ama kaya unti-unti akong nakabangon at nagkaroon ng pag-asa. Simula noon ay naging miyembro na ako ng simbahan nila at aktibong dumadalo sa mga church services, Papa Dudut. Noong taon ding yon ay naisip kong sumugal sa negosyo kaya naman sinubukan kong magtinda ng RTW online. Pumatok naman. Tinaga ko lang hanggang sa nakaipon ako ng pera at dumami ang paninda ko. Tapos sinubukan kong kumuha ng pwesto sa Taytay, Tiangge hanggang sa nanganak na yung isa pang pwesto ng isa pang negosyo. Papa Dudut, sobrang saya ko. And at the same time ay thankful kay Lord dahil sa mga blessings niya para sa akin. Tapos last year lang ay nagpakasal na kami ng boyfriend ko pero wala pa naman kaming anak sa kasalukuyan. Noong January 2024, isang araw may nakarating sa akin na balita tungkol sa nanay ko na lubos kong hindi inaasahan. Meron daw siyang early stage ng chronic kidney disease at matagal na niyang iniinda ito. Pero ang pinagtataka ko ay anong ginagawa niya sa Cebu buong akala ko ay nasa Amerika siya. By the way, ang naghatid ng balita sa akin ay ang anak niyang babae na half-sister ko na 10 years old na. Lalong dumami ang mga tanong sa isipan ko ng mga panahong yon. Nakiusap sa akin yung bata na pumunta ako ng Cebu dahil gusto raw akong makita ng nanay ko. Ayaw ko na sana makipag-ugnayan sa kanya pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Lola bago siya nawala. Ang magkita kami at magkapatawaran ng nanay ko. Nak, akala ko hindi ka na makukumbinsi ng kapatid mo na puntahan ako rito sa Cebu. Akala ko kasi ayaw mo na akong makita matapos yung lahat-lahat ng mga ginawa ko sa iyo simula nung bata ka pa. Akala ko rin po kaya ko kayong tiisin pero mali ako. Kasi matapos kong makita yung pictures nyo na sinend ng kapatid ko, naawa po ko sa inyo tapos bigla na lang nawala yung mga tampo at galit sa dibdib ko. Kaya pumunta po ako agad dito para makita kayo. Kumusta na po ba kayo? Hindi maayos. Ang daming masakit, nak. Kahit puro na lang higa yung ginagawa ko, hindi pa rin ako makapagpahinga. Hirap din akong matulog sa gabi kaya pagod na pagod ako sa umaga. Buti na nga lang nandyan yung dalawa mong kapatid. Inaasikaso nila ako. Hindi ko kasi talaga kaya kung ako lang. Mahirap po talaga pag ganyang may sakit. Oo. Wala rin akong ganang kumain. Kasi pakiramdam ko masama sa akin lahat ng kakainin ko. Kaya po kayo lalong nanghihina kasi di kayo kumakain, Nay. Ewan ko. Pero naisip ko na baka karma ko na to kasi naging masama akong anak at nanay sa'yo. Kumusta na pala sina nanay at tatay? Bakit di mo sila kasama? Tungkol po sa bagay na yan. Huhulaan ko.
Kasi matanda na sila. At ang alam ko may takot sa matataas na lugar si nanay. Kaya di mo talaga mapapasakay sa eroplano yon. Mahihiluhin din yon. Wala na po sila ni Lolo, Nay. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Patay na po sila. At hindi ko man lang alam. Anong klaseng anak ako? Ang sama-sama ko. Nay, kumalma po kayo. Baka makasama sa inyo yung pag-iyak niyo eh. Hindi ko lang kasi mapigilan. Pakiramdam ko napakawalang kwentang anak ko kasi hindi ko man lang naalala yung mga magulang ko. Namatay sila na hindi man lang ako nakakahingi ng tawad sa kanila, anak. Namatay po si Lolo noong 2020 dahil sa COVID-19. Si Lola naman po noong 2022 dahil sa ovarian cancer. Ayaw niya na rin magpagamot kasi raw matanda na sila. Pero bago sila nawala, hinahanap nila kayo pareho, Nay. Miss na po nila yung kaisa-isa nilang anak. Miss na miss ko na rin sila. Pero hindi ko na sila makikita pa. Sigurado akong galit na galit sila sa akin. Hindi po. Hindi na sila galit sa inyo kasi matagal na nila kayong napatawad. Napatawad ko na rin kayo kasi tama si Lola. Nanay ko pa rin kayo. At mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako kasi ngayon lang ako nagkalakas ng loob na makipag-usap sa'yo. Naduwag kasi ako. Natakot na baka hindi mo ako mapatawad. Pero kinumbinsi ako ng mga kapatid mo na subukan ka pa rin nilang pakiusapan, nakausapin ako. Yun na lang kasi yung tanging hiling ko bago man lang ako bawian ng buhay. Hindi pa po kayo mamamatay, Nay. Huwag po muna kasi ngayon na lang ulit tayo nagkasama eh. Pero nahihirapan na ako. Wala na rin kaming perang pampagamot. Nalubog na rin kami sa utang at naubos lahat ng ipon ko. Hirap na kami, nak. Awang-awa na rin ako sa mga kapatid mo. Ang babata pa nila para maulila sa ina. Kaya nga po, lumaban po kayo. Huwag na po kayo mag-alala dun sa gamutan niyo kasi ako na po ang bahala, Nay. Kahit naman paano, may negosyo ako. At wala pa rin naman kaming anak ng asawa ko kaya maaalagaan ko pa po kayo. Basta wag po muna kayong sumuko, Nay. Kasi gusto ko pa kayo makasama ng matagal eh. Gusto pa rin naman kitang makasama ng matagal, nak. Gusto kong bumawi sa mga panahong hindi ako nagpakananay sa'yo. Kaya lumaban po kayo kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. Kasama yung mga kapatid ko. Ngayon na wala na sina Lolo at Lola, akala ko wala na rin akong pamilya. Pero hindi pa rin po ako pinabayaan ng Diyos kasi pinalik niya kayo sa buhay ko para maging pamilya ko. Kaya ang saya-saya ko po, Nay. Masaya rin ako, nak. Salamat. Salamat kasi nagkita tayo uli. Kung alam mo lang na kinasabikan ko yung araw na to. Yung araw na makahingi ng tawad sa'yo. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Kaya dapat magpalakas po kayo, ha? Papa Dudut, ikinuwento ni nanay na hindi na natuloy yung kasal nila ng fiancé niya sa Amerika matapos itong atakihin sa puso 3 araw pagdating ni nanay doon. At dahil hindi naman siya pumunta doon para magtrabaho ay kinailangan din niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng libing. Sobrang gulo daw ng isipan ni nanay noon at hiyang-hiya rin siya sa amin kaya hindi na niya nakuhang umuwi pa sa bahay para magpakita.
Nagstay daw siya sa kaibigan niyang taga Maynila at pumasok sa pinagtatrabahuhan nitong hotel bilang housekeeper. Doon niya nakilala ang tatay ng mga anak niya na tubong Cebu. Nung nabuntis siya ay umuwi sila sa probinsya nito sa Argao para doon na manirahan. Doon na rin pinanganak ang pangalawa nilang anak, pero 5 buwan pa lang yung baby ay naaksidente yung kinakasama niya matapos itong mabagsakan ng hollow blocks sa ulo nang mapadaan ito sa isang ginagawang gusali. Nakomatos pa raw ito ng 1 linggo bago binawian ng buhay. Simula noon ay sinanay na ang nagtaguyod sa 2 niyang anak. Nagtinda siya ng street food sa mga eskwelahan at gumawa ng mga doormat at naglalako ng balot sa gabi bago siya nagkasakit at tuluyang huminto sa pagtatrabaho. Sobrang sakit na marinig lahat ng pinagdaanan ni nanay. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagaanin ang buhay nila, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa Binangonan, Rizal na sina nanay at ang 2 ko pang kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapagamot ni nanay at masaya ako kasi kinakikitaan namin ng progreso ang katawan niya. Pinabalik ko rin sa pag-aaral yung 2 kong kapatid at sinabihan sila na hanggat nabubuhay ako ay pagtatapusin ko sila ng kolehiyo. Kahit na masakit yung pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ina, iba yung sarap sa pakiramdam. Noong natuto akong magpatawad, mas magaan sa dibdib at mas masaya ako ngayon na magkakasama na ulit kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Bree.